Hello guys, mga ka-friendly. Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Meron lang ako ipa-vlog ngayon. Tungkol naman to sa mainboard, motherboard. Itutur ko naman kayo kung paano mag-troubleshoot at saka mga ano niya, integrated peripheral, CPU, kung paano yung tamang pagsukat ng voltahe, yung proper voltage setting. Ngayon, i-ano ko muna kayo kung ano yung laman ng mainboard, motherboard. Tutur ko muna kayo. Una-una, ganito yung gagawin natin. Una-una gagawin natin is muna guys, ang gagawin natin, number one is ground. Kailangan i-isolate natin. Pag nagto-trouble tayo, gumagawa tayo, kailangan natin i-isolate. Pakaisipin Meki kung saan tayo mag-uumpisa. Una-una, mag-uumpisa tayo mismo sa ground. Yan. Ito guys, ground. Tapos ito yung sign niya. Yan. Ground. Pangalawang gagawin natin is input supply. Input supply. Yan, input supply. Ang pangatlo na gagawin natin is, gagawin ko nga lang pala is output. Yung mga output supply. Siyempre, kung may input supply, may output supply siya. Kumbaga, kung may in, may out. Number 4, kung saan na tumungo yung mga supply, yung mga output supply kung saan na tumungo. Siyempre, pinaka main reason nitong mainboard, sa lahat ng nagdadala lahat ng function niya, AC, CPU, MPU, o tinatawag din na CPU, o tinatawag din na main IC. Main IC. So, ito yung ano guys, yung mainboard. Ito yung mainboard. Ito na vlog ko na to. Ito yung part ng primary. Ito may makikita kayong guhit na yan. Yan kalahati nito. Yan. Yan yung hot ground. Na vlog ko na to. Panoorin nyo na lang. Tapos ito yung capacitor na 400 volts high voltage supply. Tapos ito yung MOSFET na naka heatsink. Tapos sa loob meron yung control IC. Na vlog ko na rin to kung paano gagawa yung primary. Paano tamang pag-troubleshoot. Ito yung IC supply sa controller, startup supply niya sa controller IC. Controller IC itong MOSFET na to, nasa ilalim lang ngayon. Ayan o, nasa ilalim yung IC niya, yung control IC. Ito yung nagsusupply nito. Tapos sa secondary, ito na yung secondary. Tapos ito yung 12 volts diode siya. Kung makikita nyo guys, ayun o, diode yan. Ito yung anode, ito yung cathode. Magkasama yung dalawang pins na yan. Tapos yung gitna, ayan yung pinaka-gitna pin, yung anong gitnang pin niya, yung pinaka-collector o ano niya, supply niya, ito yan sa body. Tapos ito mga shotty diode na to, rectifier din yan. Ito ganun din, parang ang trabaho nila i-rectify para maging DC, kasi ito yung hyper transformer na yan. Pagkagaling dito, easy pa. Paglagpas ng diode, yan magiging DC, pipilter niya ng capacitor para sa i-store niya ng voltage para sa supply. Yan, mga filter, capacitor, electrolytic, isang ori ng electrolytic capacitor kung saan yung sign na yan, negative. Tapos itong positive, wala. Ganyan lang, ito negative. Tapos ito yung back coil na malaki, back coil na maliit. Tapos ito guys, maliit lang siya. Mapapansin nyo, ayan, 6-pin regulator IC. Tapos ito yung back coil na maliit. Tapos ito yung 5 pins regulator IC, kung saan ilalabas nito, mamaya susukatan natin. Paglabas nito, meron na, pag on nito may 12 volts na kagad. Tapos 12 volts papasok dito sa in.
12 in tapos out 5 volts pumunta ng itong back coil pumunta rito, kaya masusukat mo dyan 5 volts. Tapos tumiretso rito sa 5 pin regulator, 5 volts ang in, yung out niya 1.2, dito masusukat mo yan 1.2. Ito guys, tatandaan nyo, pag gagawa kayo ng mainboard, kailangan lagi mo may 1.2 to, always may 1.2 dyan, saka ito 5 volts. Itong dalawang back coil na yan, kailangan pag susukatan nyo, ganyan yung forma niya guys. Oh. Yan. Yung malaki, kailangan makasukat ka ng 5 volts. Saka yung maliit, kailangan makasukat ka ng 1.2. 1.2. Tapos, kasi nga, yan ang kailangan niyang standby voltage. Standby voltage. Tapos, itong 5 volts na to, yung in, ay yung in nito, 12, tapos 5 volts yung out. Pumunta yung 5 volts dito sa input nito, itong 5 pin regulator. Ang out niyan, 1.2. Dito na pumunta sa back coil na to para supply rito sa core, sa VCC core ng CPU, ng MPU. Tapos yung 5 volts na input yan galing dito sa 6 pin regulator IC na to, yung in 5 volts, yung in 5 volts dito rin dumiretso sa IC na 1118, yung input nito 5 volts. Tapos ito yung kadalasan tinatawag, sina-chat sa atin na yung Hanabishi nila na kaganan na mamatay is ganun din, kaganan na mamatay kasi nga ito supply to sa memory at saka dito sa CPU. Yung out niyan, ito yung out ito. Yung in ito 5 volts galing din dito sa 6 pin regulator IC. In niya 5 volts, yung out niya 1.8 saka 3.3 supply dito sa memory at saka dito sa NPU. Kaya yung supply niya na 1.8 saka 3.3 pumasok dito. Yung isang 3.3 dito. Tapos yan mga yan na yan, mga transistor na yan, mga switching transistor yan. Yan. Tapos, ito dito guys, mapapansin mo rito, ayan, makikita mo na yan. SMD fuse yan. Bali ito, dalawang supply nito. Yung 1.2 galing dito, saka 3.3 galing dito sa 1118 na IC. Tapos, crystal. Yan. Itong crystal na to, para sa para i-stabilize niya yung oscillation frequency niya, para sa oscillation ng IC para tumakbo, kasi yung crystal para siyang vibrating isang uri ng resonant frequency. Depende sa laki ng circuit, depende sa design, kasi ang nito pang 20 kHz hanggang 100 MHz, depende sa design ng circuito, kaya doon bumabase, kasi ito yung nagpapatakbo ng CPU natin para siyang isang ng orasan na tuloy-tuloy lang yung under. Kailangan smooth yung magiging takbo ng mga input-output data natin. Kasi ito yung kumukuha ng mga information. Ito yung nagpapatakbo sa lahat ng circuito. Pag ang pinaka-utak, ito yung pinaka-utak niya, pinaka-brain. Itong mainboard. Ito yung main IC na tawagin, main IC, mainboard, yan. Ito yan. Tapos ito, mga integrated peripheral. Ang kumukontrol naman dito yung BIOS. So guys, may sikreto lang ako rito kasi tuturo ko lang yung tricks kung paano na malalayo yung pag magsusukat. Kasi kung titingnan nyo guys, napakaliliit na ng mga IC. Baka mapagdikit nyo ay nanliliit na. So parang napakaliit. So para hindi nyo mapagdikit, may technique na ginagawa dyan eh. Ang technique niya guys, turo natin. Ganito ang technique niyan. Halimbawa ito, di ba? Di konti-konti na lang, halos magdikit na, gabuk na lang ang pagitan. Pati ito. Yan. Ayan, pati ito 5 pin regulator. Ito yung 6 pin regulator. Ang technique niyan guys, ganito. Kukontinuity natin yung tester. Ito, naka-continuity siya. Yan, guys, ito. Naka-continuity yan, naka-ringer yan, ringer. Continuity. Yan. Mapapansin kayo kung bakit yung ground natin sa body ng aluminum, kasi nga ito, yung mga tornilyuhan niya, meron siyang mga nakano rito na lead. Mapapansin niyo yung tornilyo niya, may mga tingga na yan, kung saan yan nagsisilbing ground. Yan, ito yung sign ng tornilyo, di ba? Itong na yan, lead na yan, para kumapit yung pag tinornilyo mo siya, pag siya magsisilbing ground ngayon. Kaya tingnan natin, ito ground yan, ay continuity. Makikita nyo ito yan, yung sign yan, bali continuity.
Wait lang ha. Yan. At titingnan natin mga grounding. Number 1. Ang titingnan natin muna grounding. Yan muna titingnan natin yung ground. Yan. Ito muna tayo sa ground. Yan. Sign ng ground ito, number 1 ground. Yan. Ito guys, ground din to. Gagamit na lang tayo nito. Dito sa ground yan, ground. Yan. Tapos ilalagay natin dito. Ayan ground yan. Yan, ground. Yan. Tapos pag ano mo rito, ground siya. Tapos dito, ayan yung mga grounding niya, Yan. Tapos ito, ayan yung mga ground niya, Ayan, Teka lang, natanggal eh. Yan. Yan, yung ground siya. Ito guys, ground din to. Ayan mga ground yan. Ayan Ayan, ito ground din to. Ito, mga ground din yan. Yan, ground. Common ground kung tawagin. Ito, ground din to. Yan, mga ground yan. Tapos, naka-ground tayo guys ha. Tapos dito sa IC na to, hahanapin mo ngayon kung saan yung ground. Para malaman mo kung alin yung ground yan, titingnan mo na lang kung saan yung ground. Hanapin natin. Ito guys, Yan, ito yung may arrow na to. Ito yung ground niya, Yan yung ground. Tapos dito, ang ground naman nito, yung 6 pin na to, dito ata sa gitna. Yan, gitna. Yan ang gitna. Yan. Tapos dito, ang ground naman dito, sa IC na to, ito. Yan. Ganyan lang, malalaman mo kung alin ang ground yan. Yan. Tapos dito sa CPU, malalaman mo kung alin yung ground. Yan. Sa CPU guys, ito naman yung ground. Kahit wala kang diagram, paghahanapin mo yung ground, gaganyan mo na lang siya. Malalaman mo, dandaan lang guys, huwag nyo lang bibigyan ng malaking pressure. Yung alalay lang, para pinadadampin mo lang siya ng ganyan. Kasi baka mamaya, lumubog yung mga IC, yung paa ng IC, sayang naman. Bali ito yung ground. Tapos guys, itong IC na to, diba nasabi ko na kanina yung input. Yung output naman, ng paghanap naman yan, sukatan muna natin. Tingnan natin kung saan yung output. Ngayon, titingnan mo, dito sa backcoil pumunta yan. Kaya titingnan mo kung alin sa pad yan, para pag just in case na dito ka kukuha ng supply, dito na lang. Kasi dito napakadelikado, baka mapagdikit mo, sobrang lapit na lapit. Sobrang lapit na kasi, kaya imbis na dito ka magsukat, ilayo mo na lang yung test rod mo o ganito. Kukunin na natin yung ground. Yan, kukunin na natin yung ground. Tapos ito. Halimbawa, ito yung back coil. Kasi itong dalawang coil na to, para sa 5, ito naman para sa 1.2. So, gagawin na natin, hanapin natin kung saan pumunta to, itong back coil dito. Para imbes na dito ka sumukat, dito ka nalang magano. Ayan guys, sa gitna. Ibig sabihin, yan. Bale, ibig sabihin, itong 6-pin IC na to, ito yung in, gitna yung out 5 volts, saka ito ground. Ganun lang. Kaya imbes na ito yung input galing ng 12 dito, input galing ng 12 dito, tapos yung out niya 5 volts, pumunta rito ng backcoil. Ibig sabihin,
Dito nitong gitna, saka dito magkasama. Ayan yung 5 volt. Tapos itong may guhit, ayan yung ground. Tapos, dito naman sa 5 pin regulator, ganun din. Ganito din yung mangyayari yung guys. Ganito. Turo ko sa iyo. Mamaya susukatan natin. Ganito. Pagsaksak mo, pag plug in mo, pupula kagad to. Magkakaroon siya ng indicator na naka-standby volts. Pag plug in mo, meron na kagad dito yung 12 volts. Yan. Pag plug in mo, meron na kagad dito yung 12 volts. Yan. Meron na kagad ditong 12. Ito yan, 12. Meron na kagad yan dito, 12. Yung 12 na yan, pumunta dito sa 6-pin IC. Pumunta dito yan, oh. Saan na yun? Pasensya na, nawawala. Natuduling na ako. Yan. Itong, diode yan, guys, diode yan. Pasensya na, nabubulol ako. Diode to. Tapos, yung 12 nito, pumunta rito sa input itong IC. Yan, input mask, pumunta rito sa 6-pin regulator IC. 6-pin yan, regulator IC. Ito yan. Ito yung in. Yan, in. Tapos, out siya ng 5 volt, pumunta ng back coil. Yan, 5 volt, pumunta ng back coil. Ito yan guys, ito yan. Yan dito, pumunta dito yan. Yan, ito yung 6-pin regulator IC, pumunta rito yan. Yung out niya, 5 volts. Tapos ng 5 volts, pumunta naman dito yan ng 5-pin regulator IC. Yan. Yan, pumunta rito ng 5-pin regulator IC. Ito yan. Ito dito yan. Yan, pumunta rito yan. Yung out nito na 5 volts, pumunta rito sa input naman dito. Tapos, yung out nito, ayun yung 1.2 volts, pumunta naman dito. So, yan. Yan. Galing ng back coil, 5 volts, pumunta ng 5-pin regulator IC. Tapos, yung out niya, 1.2 volts. Yan, ito 1.2 volts. Yan. Out, yung out niya, ito yung in niya, in, out 1.2 volts, papunta ng core, supply ng system core IC natin. Ito, system core IC. Yan. Yan, ayan guys. Kailangan ito, laging nandyan yan, hindi dapat mawawala yan. Yung 5 volts dito, yan. Yung 5 volts dito, ito galing ng 12, tapos in, tapos ito out, pumunta ng back coil, yung malaking back coil to ha, tapos pumunta ng 5-pin regulator IC, yung 5 volts yung in, out niya 1.2, pumunta ng maliit na back coil, para sa supply na 1.2, yung supply niya sa system core niya 1.2, kailangan always naka-enable to, enable supply para sa system core IC natin. Kailangan lagi nandyan yan, at itong 5 volt kailangan lagi nandyan yan. Kaya pag magsusukat kayo, kailangan laging present yan, dalawa na yan. Tapos, yung 5 volts naman itong 5-pin IC na to, pumunta naman siya ng IC 1118. Ito IC to. IC na 1118. Yan, IC na 1118. Ito yung binlog ko nung nakarang buwan sa Hanabishi na pag i-on mo, nagsha-shutdown, namamatay. Saka ito yung kadalasan na tinitix, sir, yung TV namin ganun din nasira, namamatay. So ito yun. Ayan, dalawang supply niya na out 3.3 at 1.8. Ayan, kailangan din niya kasi pagka nagpa-fluctuate na yung supply, kaya yun bakit nagsha-shutdown. Kasi nawawala ng supply yung CPU. Minsan, hindi stable yung supply niya, nagpa-fluctuate, kaya yung under niya nagpa-fluctuate din, namamatay-matay din. Tapos yan, pumunta na ng CPU sa reset. Yung reset, pumunta ng BIOS, tapos crystal, tapos memory, tapos LVD connector socket, at dito yun sa backlight on, adjacent brightness, saka yung sa panel on, tapos ground. Kailangan yung CPU natin, meron siyang ground. Ayan yung ground. Tapos guys, ito yung itong crystal na to, ano bang trabaho ng crystal? Ang crystal, guys, ito.
Ito ang trabaho ng crystal. Yan. Yan. Sabihin ng crystal, clock. Alam mo yung clock, ang trabaho ng clock para siyang pan na kailangan. Yung para magkaroon siya ng tawag dito. Yung tamang paggalaw kasi siya yung nagpapa-oscillate ng MPU natin. Pag walang crystal, hindi tatakbo yung MPU natin. Ibig sabihin ng crystal ay nakalagay, electronics oscillator uses the mechanical resonance of a vibrating crystal to provide a stable clock signal. Yan. Ayan yung trabaho ng crystal natin. To stabilize frequencies, to provide stable reference oscillation signal. Ayan yung trabaho ng crystal. Ito yung crystal. Yung crystal na to, ayan, kino-convert niya yung vibrating para maging resonant frequency. Ngayon, depende sa design ng circuito, ang ng crystal noon, ang mga CRT, hindi pa umaabot ng mga mabababa lang. Dito, kasi ang depende sa circuito yan guys, sa laki ng magiging trabaho niya. Kaya ang ng crystal mula sa, di lang ako sure kung 20 hanggang 100 MHz, 20 kHz hanggang 100 MHz. Depende sa design ng circuito kasi ito yung nagpapa-oscillate ng natin, MPU, pinaka brain. Ito yung brain. Dito lahat papasok yung information. Pagka nag-input ka ng ito yung tinatawag na control board. Ito guys, control board. Yan. Control board, IR. Ito IR. IR sensor. Tapos ito indicator, LED indicator. Tapos IR sensor, ito parang ang trabaho nito receiver, pinaka-receiver. Yung remote ayan yung transmitter. Ta-transmit niya yung signal papunta rito. Yung remote natin, yung sensor noon, transmitter. Siya yung magta-transmit ng signal papunta rito. Ito yung pinaka-receiver, IR sensor. Tapos guys, dito malalaman mo kasi to dalawang kulay to. Yan tatlong paa. Yung gitna, yung cathode, yung dalawa anode. Bali, yung pag-testing nito, magkano ka lang ng tester times 1. Ito para malaman mo kung ano siya. Yan guys, ito times 1 natin. Kasi hindi lahat ng indicator light, dalawa. Minsan yung iba, yan. Naka times 1 lang tayo. Ayan, times 1, burado na. Tapos, ito yung yung gitna, yan, tatlong pa kasi niyan eh. Yung gitna, ayan yung anode, ay cathode. Yan. Yan guys, oh. Tapos yung kabila, yan, ibig sabihin pula siya. Yan. Yan, ayusin lang natin. Hirap wait lang. Yan, ganito lang pag-testing yan. Times 1 lang yung tester mo. Tapos, mo lang dito sa gitna yung test pad mo yung pula. Tapos, pula siya. Tapos yung kabila, yan, green. Ibig sabihin, dalawa kulay niya. Isang pula at saka isang green. Yan. Kasi yung iba, tataka sila bakit pula lang daw. Kasi nga, dito mo makikita, pag tatlo yung paa, dalawa magpapalitan. Pag dalawang indicator, LED indicator magpapalitan. Pag dalawa lang yung paa, ibig sabihin, anode cathode lang. Isang kulay lang siya. Yan, ito yung infrared board, control board. Yan, ito yung control board kung saan ito yung power, source, menu, tapos channel, volume. Yan yun. Control board kung saan pumasok ng CPU natin, NPU. Input, pumasok ng input. Tapos ilalabas niya naman output papunta rito sa memory. Yung memory naman, ang trabaho ng memory guys, ito. Yung memory kasi, nag-i-store ng data. Yan, memory, stored data. The basic building block of a memory is a cell. Para siyang baterya na nagkakarga ng nag-charge yung which store data sa charge and one or more transistor with activate data. Tapos BIOS. Yung BIOS naman guys, ayun yung the term BIOS. Ibig sabihin, basic input. Tapos output system. Ibig sabihin ng BIOS. Yung BIOS na tinatawag. Yung interface, input, output, hardware, interface, peripheral. Ito yun. Ito ang nagiging trabaho naman ng BIOS. Yan naman ang in-charge dito. Ibawa yung mga sa tuner. Ito yung mga integrated peripheral. HDMI, USB. Ayan to, HDMI. Tapos to,
BGA. Yan, yun yung mga tinatawag na integrated peripherals. Ayan ang may ano naman dyan, si BIOS, yung nagtatrabaho yan. Tapos, yung memory natin, pag may problema naman yung memory natin, alam dapat ng memory niya na nakakarga. Kasi ito yung memory natin guys. So, mapapansin mo yung memory natin, ito mamaya papakita natin. Yung isa ritong number 3, 7 and 8, ayun sa supply para magkakasama siya. Kasi ito yung number 1 na to, chip select. Tapos yung DO, ayan yung number 2, yung ano siya, data out. Yan lalabas na yung mga data niya. By i-store niya muna yung mga information, tutulungan niya si MPU para hindi magulo, yung maayos na yung pagkasunod-sunod. Siya mag-i-store tapos ano muna dito sa ano, input to, input data, tapos lalabas sa output papunta ng CPU. Tapos BCC, tapos ground. Tapos ito clock signal galing ng MPU para maano yung pagkasunod-sunod na trabaho, hindi siya malito. Yan ang magiging ano yung mamaya guys, papakita natin itong tatlo na to. Kasi number 8, yan ang BCC niya na 3.3. Kaya sukatan nyo yung number 8, pin number 8 kung mayroon siyang supply na 3.3. Tapos yung 3, yung write protect niya, ito, number 1, chip select, number 2, data out, number 3, write protect, ito write protect, number 4, ground yan, tapos number 5, input data, tapos to sa clock signal, number 6 clock, number 7 hold, ayan yung sa reset niya, yan sa reset, tapos BCC supply para tumakbo itong memory natin, yan, ito ang memory, ibig sabihin siya nag-i-store ng data dyan. Ngayon pagka sirato, ibig sabihin hindi siya nag-i-store ng data kasi ang trabaho nito, kung ano yung huling ginawa mo, halimbawa naka audio video ka o naka HDMI ka, yun ang nare-record niya yung huling ginawa mo sa TV. Pag sira yan, ibig sabihin, minsan bumabalik sa factory reset. Yung trabaho nga pala guys na reset, meron pang reset dito yan. Yan, yung memory natin, may reset nga pala to, yun, may reset yan. Nung araw, yung mga CPU, wala siyang program sa labas ng TV na pag minu mo, wala siyang reset. Ngayon mga TV, meron ng reset program na kung saan, pagka inano mo sa remote, pumunta ka lang sa reset, bumabalik siya sa factory data. Ibig sabihin kasi nung reset, siya yung tipo na bawa, marami kang ginawa sa remote, tinaasan mo yung contrast, brightness, ano pa ba yung mga backlight, kung ano mga pinagagawa mong program sa TV mo, yun ang trabaho ni reset. Inaano niya yung pag-restart saka start ng TV. As ito guys, balik tayo sa continuity. Yan, naka-continuity yan, no? Yan, balik tayo sa continuity. Kasi, mamaya, kukunan natin ng supply. Itong back coil na to, yan, yung maliit na back coil na to, yan, yung maliit na coil na to, ito maliit na to. Ang out, galing to ng out dito sa 5-pin regulator IC na to. Yung out niya na 1.2, pumunta rito. Tapos, ito yung magiging supply sa core system. Dito sa MPU. Yan, tingnan natin na. Para malaman mo guys, ganito lang. Kasi nga, kahit sinong veterano na sa pag-repair, alam na nila kung saan sila mag-umpisa. Halimbawa, kasi dito mag-umpisa yan sa secondary ng power supply kasi ito mag-silbing. Dito ang kukunan mo ng supply. Mula sa mataas na supply, niya yun, sa tawag dito, step down. I-step down na ngayon sa pinakamababang supply. Halimbawa, sa 12, tapos binaba niya sa 5 volts sa pamamagitan ng 6-pin IC, yung 12 binaba niya sa 5 volts, yung out. Tapos, yung 5 volts nito, dumaan pa naman ng 5-pin na regulator IC. Yung in na 5, ginawa niya namang out na 1.2. Tapos, dumaan siya ng maliit na back coil. Yung back coil nito, maliit na to, 1.2 supply, papunta rito. Yan to, tingnan natin ha. Yan. Para malaman mo, kung talagang sa CPU nga, sa MPU nga pumunta yan, ganito lang ang technique niyan. Yan o. Diba? Yan o, gaganyan mo lang yan dito. Yan. Yan. Yan guys, nakita nyo? Ibig sabihin, pumunta siya ng MPU, yung 1.2. Yan mo malalaman na itong supply na to, wala tayong diagram guys, wala tayong diagram, mahirap kumuha ng diagram. Ang ano mo lang dito, kailangan maging, tawag dito, maging organized lang yung pag-repair mo. Kailangan, isipin mo lang kung paano ka makakabot sa pinaka main purpose mo. Kasi ito lang naman ang kadalasan main purpose mo dahil nandito tatakbo lahat ng program, dito pupunta kay CPU. So itong 1.2 na to pumunta rito. Yan Yan. Yan, ibig sabihin dito pumunta, yan.
Yan. Itong out na to, dalawang out yan, magkasama to. Ito, tukunan natin ha. Yan, i-close up lang natin. Yan. Sensya na guys, dahil mahirap mag-vlog, mahirap kumuha ng paano natin gagawin. Yan. Tapos itong IC na to guys, yung dalawa na to, itong dalawang out na to magkasama. Ayan o, itong dalawa na to magkasama. Ayan o, magkasama. Tapos itong dalawa rito, magkasama din. Ayan o. Yan, magkasama itong dalawa. Ito yung dalawang pin na 1.8, magkasama yan. Tapos itong dalawa na to, magkasama rin yung 3.3. Yan, yung kabila, yung input, tapos input na 5 volts, ground, tapos ground sa baba, the ground ulit to. Tapos ito guys, para malaman mo kung pumunta pa talaga to ng ng CPU. O ganito lang ang technique niyan. Ito yung output na ng Yan, ito na yung output. Yan. Tapos titingnan natin kung pumunta nga siya talaga ng MPU. Yan. Tapos tingnan natin kung pumunta talaga siya ng MPU. Yan guys, pumunta nga siya ng MPU, mapapansin nyo, pumunta talaga siya ng MPU. Tapos yung kabila, pumunta din ba kaya? Yung 1.3 ay 1.8. Yan. Subukan natin. Wala tayong diagram, pero dandahan lang yung pag Ayan, pumunta nga ito guys, Yan, pumunta nga, Yan, pumunta rin siya ng MPU. Ibig sabihin, yung 1.8 niya, saka 3.3, pumunta ng MPU. Tapos ngayon dito, tingnan naman natin sa memory. Ito yung memory. Tingnan naman natin dito kung pumunta nga siya rito. Ayan, pumunta nga rito, Ayan, pumunta rin siya ng memory. Tapos ito yung memory, yung write protect. Tingnan natin dito sa BCC. Ayan, magkasama. Tapos dito, magkasama rin. Itong memory natin, ayan, makikita nyo. Ayan. Ito, itong tatlo na to. Yan. Yan, yung number 3 na yan, 3, write protect, tapos yung hold, reset, saka itong BCC magkakasama. Ayan o, magkasama yan guys. Yan, tatlo na yan, magkakasama siya. Yan. Magkakasama yan, kasi ganito yan o. Ito yung memory natin, yung number 3, 7, saka 8. Magkakasama yan. Yung number 8, BCC supply, para mag-power yan, 3.3 volt. Pero, magkakasama siya ni hold, reset, saka YPP, ay WP, write protect. Kaya kailangan, titingnan mo yan kung mayroong supply yung tatlong paan na yan, kung may 3.3 volts. Para masabi mo na, walang problema yung memory mo. Titingnan mo yung supply na yan. Tatlo na yan, 3, 7 at 8. Tapos yung number 4 ang ground. Yan, number 4 ang ground. Ngayon guys, magsusukat tayo. Subukan natin magsukat. Madugtungan ko lang guys kasi kulang yung paliwanag ko kanina. Kasi dito, meron siyang sa CPU natin, MPU, meron siyang BCC na 3.3 volts. Tapos meron yan ditong power on kung saan i-command mo sa remote, i-command mo siya na mag-on, magsi-switch to yung power on niya. Tapos meron siyang enable supply para sa supply na memory. Yan guys, Yan na kasi yellow pad lang gamit ko Yan, medyo maliliit na yung nakasulat. Yan. Tapos yung mayroon BCC yan guys na 3.3, tapos yung power on, pag i-command mo yung sa remote, pamagitan ng remote, i-command mo ng on, o kaya dito sa controller. Yan, pag i-command mo siya ng on, ipa-power on mo siya, mag-on yung system natin. Tapos meron niyang enable para enable yung supply na 3.3 volts papunta naman ng memory. Tapos dito, ito naman sa panel switch niya, meron yan ditong MOSFET resistor. Yung niya, merong supply na 5 volt. Tapos yung gate niya galing ng system.
Magsi 0 volts yan pag naka-on na yung panel yan. Nag-switch yung pinaka-panel. Pag nag-switch yan, maglalabas dito yan ng 12 volts. Yan. Pag nag-switch on na yung panel natin, maglalabas yan ngayon ng 12 volts papunta ng T-con. Ito yung T-con board. Pag nag-switch na to, halimbawa, kinumand mo sa remote, in-on mo siya, biglang mag-on yung MOSFET transistor. Yan, biglang mag-on yung MOSFET transistor na yan, magsi 0 volts siya. Tapos, mag-on na yung MOSFET transistor na to, biglang maglalabas yan ng 12 volts para supply sa T-con board. Ayan o. Yan, 12 volts for T-con. Yan, 12 volts for T-con supply. Ito yung sa T-con natin. Susunod, ano na lang natin yung tamang mga supply ng T-con board. Yan. Tapos ito yung LVDS cable. Ganyan lang guys. Ito yung sa ano nga pala. Tapos ito yung sa nasabi ko na kanina yung control socket na to. Alam nyo na ano ko na kasi pasensya na medyo mahirap yung inuulit-ulit kasi yung iba ayaw nila nang inulit-ulit. Tapos pag medyo mahaba yung video natin, medyo inaayawan din kasi nga nakakatamad ka naman pag sobrang haba na ng video. Kaya kung pwede sana huwag natin ulit-ulitin, pero may pagkakataon talaga guys na minsan hindi maiwasan eh. Kasi sa haba ng sinasabi, sa haba ng troubleshooting, di mo alam kung nai-record na. May pagkakataon naman na akala mo nai-record na, naka-play na yung camera ng cellphone mo, yung pala hindi pa pala naka-play. Kaya mahirap din guys mag-vlog, sa totoo lang, napakahirap. Pero masaya naman ako dito sa ginagawa ko eh. Kaya doon sa mga napadaanan sa channel ko at di pa nakapag-subscribe, please lang pa-subscribe na lang, saka pakapindot na lang din ang notification bell para maging updated kayo sa masusunod pa natin video. Salamat guys. Balik tayo. Bali ngayon magsusukat-sukatan natin mga input saka output supplies. Tara. Ito guys. Una-una, teka lang, hirap talaga mag-vlog eh. Hirap kumuha ng picture. Ayan, una-una, ground. Ayan, okay na tayo sa ground. Ayan, tapos lilipat natin sa DC. Susukat tayo, kuha tayo ng supply. Ayan, naka-DC siya. Ayan, DC. Ayan. Ayan. Ito yung second step. Yung kuha ng ground, tapos natapos second step yung pinanggalingan ng supply. Pagka plug in mo guys, standby mode, may masusukat ka na kagad na 12 volts to. Yan, 12 volts, may masusukat ka na kagad dito na 12 volts yan. Tapos dito sa IC na to sa gitna, masusukat ka na kagad na 5 volts. Yan, 5 volts. Yan o, 5 volts. Yan. 5 volts yan. Ayan yung out. Yung in nya, ito sa kabila. Ayan yung in nya o. 12 volts yung in. Kita mo yan yung in. Yan yung in. Yan yung in nya. Tapos yung gitna, ayan yung 5 volts. Yan yung 5 volts. Pumunta yan dito ng back coil. Pumunta dito yan. Ayun o. Yung back coil. Yan, pumunta yan ng back coil o. Tapos tumawid sa kabila. Yan, tumawid sa kabila. Dito. Tapos yung 5 volts na standby na yan, tumagos naman dito yan sa sa 5 pin regulator na to. Yan, dito guys oh. Yan. Mapapansin nyo, yung pin na yan, yan. Yan, yung pin na yan, yung pin na yan. 5 volts ang supply niyan. Ayun o, 5 volts. Yan. Yan, 5 volts. Yan. 5 volts yung in. Yung out niyan,
Yung out niyan guys, ito 1.2 dito yun, oh. Yan. Ayan yung out. Sobrang close up na yun, oh. Ayan. Yan yung 1.2 out. Pumunta siya dito ng back coil. Yan, oh. Back coil. Yan. Yan yung supply rito sa system core. Pumunta yan dito sa CPU natin. Tapos yung 5 volts, yun na yan. Tumuloy-tuloy dito ng tapos tumuloy dito yan ng ano. Ayan guys, oh. Ayan, oh. 5.13. Ayan dito. Ayan, oh. 5.13. Ayan, oh. Ayan, 5.13. Tapos yung out niyan, yung out niyan guys, ito. Ayan, 3.3. Ayan, 3.3. Yan yung out niya, 3.3. Itong IC guys na 1118, ito to 1118 to. Ito yung kadalasan na ano ko na sa vlog, yung mga nakaraan na nasa vlog ko na Mitsubishi yata yun, LED TV, na kung saan pag i-on mo siya namamatay, nagsha-shutdown, balik ulit sa standby mode, magpa-power namamatay. Ito yung naging problema nun. Ito yung kadalasan itinatawag sa atin, minimisis sa atin kung paano daw ba alalaman yung sira. Ang hirap mag-reply, ang hirap sumagot kasi nga di natin alam kung paano natin ipapaliwanag, sa misis lang naman. Ngayon, dito ipapaliwanag ko sa video na to, tuturo ko kung paano. Ito yung IC1118 kung saan supply sa CPU, sa ano natin, NPU at saka sa memory. Ngayon, ang unang-unang masusukat mo rito, naka-standby mode siya. Saan na ba yun? Ayan, naka-standby mode siya. Masusukat mo muna rito is 5 volts, ano, 5 volts. Yan, masusukat mo muna dyan is 5 volts. Tapos, pangalawa, yung output niya na 3.3 volts, naka-standby mode. Yan, 3.3 volts, naka-standby mode. Yan. Ngayon, pag i-on mo siya, pag i-on mo na, halimbawa, i-on natin. Ngayon, wala ka pa masusukat dito. Ito yung, guys, natandaan nyo, ito yung tamang pag ano. Ito dito yung sa 1.8, wala pang out, 3.3 pa lang. Yan, 3.3 pa lang yung out niya. Tapos dito yung 1.8, wala pa. 0 volts pa, wala ka pa masukat. Ito. Ito guys, ito yung ano, wala ka pa masukat. I-on muna natin ngayon. Pag on mo ng ganun, i-on muna natin. Kasi di na gumagana yung top switch na to, kaya ginaganyan ko na lang siya. Ayan guys, nag-on na. Ayan, nag-on na. Ngayon, sukatan natin yung isang out niya. Yan, nagkaroon na siya ng 1.8. Yan. Kasi ganito yan guys eh. Yan. Ito yung IC1118 natin na yan. Ito yung input galing ng 5 volts. Yan. Tapos ito ground. Tapos ground. Yan. Yung out nito isang 3.3. Standby mode meron na itong 3.3. Pag in-on mo na siya, bigla ma-enable yung supply nito, enable ng memory para mag-out siya ng 1.8. Ibig sabihin, standby mode, ito lang muna masusukat mo, 3.3. Ngayon, pagka in-on mo na yung ano, unit mo, in-on mo na at naka-on na siya ng ganyan, saka i-enable ng ano natin, NPU, saka siya maglalabas ng 1.8. Ano, ulitin natin.
Yan, ito yung 1.8. Yan, 1.8. Subukan natin patayin. Yan, naka-enable na yung 1.8 na supply galing ng CPU. Yan, pag standby mode, wala muna yan. Wala ka masusukat na 1.8. Kailangan mag-on muna. Yan, mag-on muna. Pag nag-on na, saka lang siya maglalabas ng 1.8. Pero pag naka-standby, meron na siyang 3.3 dito. Yan, 3.3. Yan guys, ayan, naka-on na yan, oh. Malalaman mo yung pag naka-on na yan, may supply na pati yung yan, panel na yan, oh. Nag-switch na yung panel niya. Pagka bibili ka ng board, yan lang ang pag-testing kung okay yung board mo. Pag nakasukat ka na ng 12 volts dito, ayan, oh. Supply sa panel. Pag nag-on na yung transistor ng CPU mo, mag-on siya, bigla maglalabas ng 12 volts yan, ayan, oh. Ito guys yung input. Ayan, oh, input supply. Ito yung input supply niya na 12 volts. Yan, oh, 11.9 input supply kasi nag-switch na on na yung system natin papuntang panel, kaya nagkaroon na siya ng 12 volts BN. Ito yung sa BN niya, no, BN. Yan, 11.9 12 volts. Tapos meron siyang BGL. Ito yung BGL niya. Yan, BGL na negative 5 volts. Tapos supply ng BGH niya, ayan, oh. BGH 27 volts. Tapos supply ng out of focus na tayo. Wait lang guys, kasi out of focus na tayo. BDD. Yan, BDD 15.5. Yan, BDD niya. Tapos ito HBDD. HBDD 7.7 volts. Tapos BCC, wait lang kasi out of focus tayo. BCC na yan, 3.3 volts yan guys. 3.2, 3.3 3.2 volts na BCC. Pag nag-on na yung natin, yung CPU, mag-on na rin yung backlight on. Papunta naman ito ng inverter driver board. Pag on ng natin guys, pag on ng CPU natin, mag-on yung backlight on. Papunta rito ng inverter driver board. At ito supply. Papunta rito. Ayan, ito. Madali lang naman sundan kasi nga, yung BCC na yan magkakasama yan. Tapos on off. Kasi supply, BDD. Supply na 12 volts yan. Yung 12 volts yan, dito rin pupunta. Tapos on off. Backlight on yan. Yung on off, backlight on. Tapos papasok na rito yan sa mga mga MOSFET yan. Ito, backlight driver. Inverter board, ganyan. Ito yung magsisilbing para umilaw yung backlight natin. Tapos, yung iba kasi, isang ganito, magkakasama na eh. Yung ibang ganito, magkakasama na yung, halimbawa, ito yung inverter circuit niya, yan. Mula rito, supply sa inverter. May makikita kayo doon mataas na capacitor. Halimbawa, 100, 200 volts. Halimbawa yan, 100 volts. Ibig sabihin, ang supply niyan, mga nasa 70 plus, mga 70, ganyan. Yung makikita na inverter circuit yan, minsan meron dyan 200 volts, ibig sabihin ang supply yan nasa 100 plus something, ganun. Pag 200, ito mga 100 volts, ibig sabihin ang supply yan nasa mga 70 plus. Yan, ito ibig sabihin, ito yung inverter circuit nya. Ito yung para sa backlight. Ito yung backlight socket nya. Yung iba naman, nakahiwalay. Halimbawa, ito yung board nya. Yan, ito yung board. Ito yung papunta ng inverter niya. Ayan, oh, may punta ng inverter. May nakalagay ground, adjacent para sa brightness niya. Kung mag-adjust ka ng brightness para sa backlight. Tapos backlight on. Tapos supply, 12 volt yan. Papunta rito ng inverter board. Kasi magkahiwalay na. Ito yung main board. Tapos ito yung inverter board para sa backlight natin. Yan.
Ito na papunta ng panel. Yun lang guys. Sana nagustuhan nyo yung munting ano natin. Munting handog. Kasi mga nagre-request kung pwede na mag-bid tayo para naman sa mga newbie na hindi pa alam kung paano mag-umpisa. Thank you.